puso at kumakatok sa inyong damdamin. Na nawa ay kaawaan nyo ang mga taong nangangailangan ng awa nyo. Kaawaan nyo ang mga taong sumisigaw at nagsasuffer sa kabilang buhay, Panginoon. At nawa ay sila ay bigyan ng pagkakataon, Panginoon, o kung ano man, Panginoon, ang inyong kalooban ay talagang kayo pa rin ang masusunod balang araw. Pero kami humihingi ng inyong awa ngayon, Panginoon, sa mga taong kailangan ng inyong awa. Panginoong Hesukristo, dakilang Diyos, mapagmahal na Diyos, nag-iisang Diyos, at buhay na Diyos, tunay na ang iyong pagmamahal ay magpasawalang hanggan. Tunay na ang iyong awa kailanman ay walang kapantay sa kahit na anong pamamaraan. Kaya Panginoon, nawa po ang live na ito ay gabayan nyo at panatilihing matatag ang inyong ilek sa bawat araw. Panatilihin ang puso ng mga taong matigas pa rin sa inyong salita. Sapagkat alam namin kung bakit sila nagsasalita ng masama kasi sila ay nagnanais sa kanilang mga laman. Kaya sila nagsasalita ng masama sa inyo at sa aming Panginoon dahil sila ay lumalakad sa laman. Pero Panginoon, nawa po ay kaawaan mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang awa ay binibigay nyo na dito kasi pagdating nyo, wala ng awa kundi paghihiganti at paghahatol sa kung paano binali, sinakta ng iyong puso, Panginoon, ng mga tao. It's not about us, it's always about your Lord, Jesus Christ. Nawa po ay maging successful ang life na to, Lord. It's always your love, your compassion, your mercy to all people. And each of the heart of people will decide kung ano ang patutunguhan nila. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, ang lahat ng papuri, pagpupugay, at ang lahat ng biyaya ay galing sa inyo, Panginoon. It's always be your will be done. Amen. Sa mga nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya, mga kapatid, tayo po ay magsimula. Sorry, nawala ang aking mata. Magsimula sa ating topic ngayong gabi, okay? Ang ating pong topic muna ay 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 10, okay? Mamaya tayo magre-revelation. Unahin muna natin to. Kasi habang nagbabasa ko kanina, nabasa ko rin kasi yung, yun nga, yung great fall away. Kasi guys, ito yung pagmamahal ng Panginoon. Ito lang, explain ko lang. Lahat ng tao nakareceive ng peace. Maniwala kayo. Lahat ng tao nakareceive ng peace. Lahat ng tao nakareceive ng mercy. Ngayon, dito pa lang. Lahat ng tao nakareceive ng wisdom. Lahat ng tao nakareceive ng, alam mo yun, biyaya. But the great apostasy is mangyayari din. At kailangang mangyari dito bago siya bumalik. Okay? Kaya sinabihan tayo that the false wonder. Ano po ba yung false wonder? Ito yung mga taong pure verses lamang. Ito yung mga taong nakafocus sa ibang tao at bibigyan ng, alam mo yon, magre-react sa video. Kunwari, dapat kasi itong, hindi sila nagtuturo, ang kanilang gawain is for entertainment. Okay? Hindi sila nagtuturo para baguhin ang buhay ng tao. Ang tinuturo nila is for entertainment. At ginagamit nila ang salita ng Diyos for entertainment. That is what? False wonder. And false and sign wonder. Okay? Ito yung magre-react sila na magre-react sa video. Yung ganyan. Ganyan ang gawain nila. Puro react sa video tapos hindi ba nila yan. Ganyan ang gawain nila. Okay, pagre-react. So, that is part of false sign and wonder. Kasi ang totoong nasa Panginoon ay nagtuturo para baguhin ang buhay ng tao. Okay? Kaya kapag sila, kaya nga lumawak ang once save, always save, di ba? Works by ganito, by ganyan, di ba? Lumaganap ang malalang deception. Pakinggan nyo ang sinabi ng Panginoon bago siya bumalik. Evil things will happen, my dear brother and sisters. So, kailangan daw pong mangyari itong evil things. Okay? Nakareceive ang lahat ng biyaya, nakareceive ang lahat ng awa, nakareceive ang lahat ng wisdom. Naka-receive ang lahat ng tao ng peace galing sa Diyos. But dahil sa kasamaan ng tao, pakinggan nyo ito. Dear brother and sisters,
Okay? 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 10. We have something to say about the coming of our Lord Jesus Christ. We want to talk to you about the time when we will meet together with Him. Don't let yourself be easily upset. Okay? So, ito ay sulat o liham ni Paul sa lahat ng tao, hindi lang sa Thessalonica, kundi sa buong tao na alin, na circumcise ang puso o nabago ang pamumuhay. So, hindi lang ito para sa Thessalonica. Pakinggan nyo sa Tagalog. Anong sabi dito? Huwag kayong mag-alala o mabahala sa mga taong nagsasabing na ang Panginoon. May mga tao pong nagsasabi ngayon na hindi na babalik ang Panginoon after ganito, ganyan-ganyan. Okay? May mga taong nagsasabi naman after pa ng 10,000 years bago pa bumalik ang Diyos. Kasi bakit? Nagnanasa sila sa laman. Okay? Kaya nila, alam mo yon, kaya sila nagsasabi ng ganyan kasi ang mundo ay sobrang sama na. Pakinggan nyo. Huwag kayong maniwala kahit pa sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila. Kanya ng tao masyadong alam mo yon, the Spirit told me about this kahit hindi naman nagsalita ang Espiritu sa kanya. Satan can mimic the voice of the Spirit. Yung akala mong galing sa Diyos, at laging sinasabi ng Panginoon, do not trust your heart because it's always be done by the word of Christ. I think God told me, anong I think? The scriptures say, the word of God say. Okay? Hindi mo maniniwala na, the Spirit told me about it always be done by the word of Christ. Sinabi niya yan kay Satan. It is always devil or Satan can mimic the voice of the Spirit. Kaya kapag may pumipitik sa yung puso, heart is deceitful. Lagi niyong tatandaan mga kapatid. Do not trust your emotion. Read scripture. Okay, read word of God. Kasi tapos na to. Guys, kailangan na lang po niyang mangyari mga kapatid. Tapos na po ito. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang kamatayan. Tapos na to. Kailangan na lang mangyari. Kaya nga alam niya kung ano ang mangyayari sa panahon natin. Okay, so read the scripture. Read the word of God. Yun yung kailangan nyo. Kaya kung ano sabi dito, huwag kayong maniniwala. Kahit masabihin sa kanila na sinabi ito ng banal na Espiritu. Nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang pamaraan. Sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Diyos, ng Panginoon, hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng tao sa Diyos. Eto na po yan. Ano po yung paghihimagsik ng tao sa Diyos? Sin. They love their flesh. Galit sila sa salita ng Panginoon. Di ba? Galit sila sa salita ng Diyos at ayaw nila na malantad kung ano ang kalooban ng Diyos. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? Ayaw nilang malantad ang salita ng Panginoon. Kasi nag-e-enjoy sila sa kanilang mga laman. At gusto nilang idamay tayo sa kapahamakan nila. At hindi mangyayari yon. Sapagkat ang Panginoon ang siyang tapat at napagtagumpayan ang kasama ng mundong to. Makakatakas tayo sa hatol niya. At ang mga taong yan ay mapaparusahan ng Panginoon. Pakinggan nyo. 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, chapter 2, verse 3. Nasa 3 ba tayo? Okay. Ang hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghimagsik ng mga tao sa Diyos. At hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga na walang hanggang kaparusahan. Ito ay disalignment. Ngayon, tatanungin ko kayo.
Ang disalignment po ba ng mga tao ngayon or great apostasy after nilang malaman ang kalooban ng Diyos, then dahil sa pagmamahal nila sa pera at sa mundo, tatanungin ko po kayo, sila ba ngayon ay galit sa kalooban ng Panginoon? Marami po bang tao ngayon ang galit sa kalooban ng dapat daw ligtas ka na? Ganon sila. Kahit mamuhay ka ng sexual immorality, kahit sumasamba ka sa mga laman mo, talagang ligtas ka na. Diba? But Jesus said, faith comes by hearing of the word of God. Bakit ayaw mong pakinggan ang salita ng Panginoon? Kasi ayaw mong mabago ang buhay mo. Amen? The Lord said, kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao. At itataas ang sarili sa lahat ng mga tao. Ito na ngayon. Okay? This is the false teacher. Fame. They love fame. They love entertainment. Diba? John chapter 15 verse 18. The Lord said, if the world hated me, Jesus, it's also hated you. If my word claimed them, your teaching is also claimed them. But because they don't want to obey you, and don't obey me because you are not part from the world, but part of me. Okay, wait lang po yung mic. Kaya ang mga tao sa mundo, ano ang sabi ng Diyos? Kung sinunod nila ang turo ko, susundin din nila ang sayo. Kaya nga hindi nila sundin ang turo mo kasi hindi ka kabilang sa kanila, kabilang ka sa akin. Kaya sinasabihan tayo dito. Diba? Ang mga taong nagtuturo ngayon is for entertainment and not for denying themselves, teaching and rebuking in the will of Christ. Ngayon, itong mga taong to, iluluklok ngayon ang mga taong nagtuturo. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan ang gawain nila. Naglolokohan. Satan said, sige lang, magsayahan kayo. Akin ang kaluluwa nyo. Sige, lukuhin yung sarili nyo. Sa akin ang kaluluwa nyo. Because of their great stubborn on the word of Christ. The Lord said, uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang isang Diyos. Tingnan nyo, ang daming nagsisimba, nagtuturo, piniplease ang mga tao sa laman. Spaghetting pababa ng pab. Tingnan nyo kung paano iluklok ng mga kapwa-tao ang kanilang mga kapwang sariling tao sapagkat piniplease ang kanilang mga laman at hindi ang Diyos. Galatians chapter 1 verse 10. If any one of you bring another salvation, even it is one of us, curse them, even the angel. The Lord curse them. If I am pleasing God or pleasing people, if I am pleasing people, I will not be the servant of the living God. Tingnan nyo ang mga taong nagtuturo sa salita ng Diyos at iniluluklok ang kanilang mga sarili bilang isang Diyos. At ang mga taong makamundo halos dilaan,
halikan ang mga paa ng mga taong nagtuturo sa kanila para i-please ang kanilang mga laman. Pero tayo mga kapatid ay hindi katulad ng mga mangmang na tao na kabilang sa mundong to. Tayo ay kabilang sa Panginoon, may kabatasan, may katapangan, walang kinatatakutan. Magsimula tayo. First, 2 Thessalonians chapter 2, verse 5. Lagi niyong tatandaan, it always be done by the word of the living God. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito nang kasama niyo pa kami riyan? Alam niyo na ang pumipigil sa pagpapakita niya, alam niyo kung anong pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya kahit ngayon. Palihim na kumikilos ang masamang taong ito. Ano yon? Sa will ng Panginoon. Okay? Yung mabuti ay ginawa nilang masama. Kasi paano mo nga naman hahatulan ang taong nagtuturo ng salita ng Diyos kung ang lumalabas yan ay puro kabutihan sa salita ng Panginoon? Kaya ang mga tao ay walang takot sa Panginoon. Diba? Lagi silang, you are saved by the grace, you are covered by the blood of the Lamb. Tapos makikita mong sexual immorality. Makikita mong ang pamumuhay nakakadiri. Nakikita mong ang pamumuhay ay bastos. Makikita mong ang pamumuhay ay walang, alam mo yun, walang takot, respeto sa Panginoon. Tapos sasabihin mong, you are, di ba? Tingnan nyo, ha? Ano ang sabi dito? Englishin natin. The secret power of evil is already working in the world now. Anong sabi? The secret power, the working evil is working right now. So, ibig sabihin, ano ang laban? Ito. Kung hindi ka magsasaliksik sa salita. Ito kasi yan eh. Kung ano yung mabuti para itama ang pamumuhay ng tao, ginawa nilang masama. Ay, di kayo mga blasphemy na tao. Tapos puro sila, the Lord's love you. Mahal ka ng Panginoon. Oh, talagang mahal ka ng Diyos. Oh, talagang love na love ka. Mga bastos. Magbago kayo. Amen? The secret power is working by the son of disobedience. And we call that of son of Satan, son of the snake. Ano ang sabi dito? The Lord said, and He will continue to stop it until He is taken out of the way. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. Then the man of evil will appear. The man of evil or the son of evil, ito po ang kahulugan ay disalignment. And that called the man of evil. Wala sa will ng Diyos. Lagi silang, hindi, ligtas ako sa una. Ay, hindi, laglabas sa, hindi, mangangain, talagang mangangagat. Alam mo yung mga leon. Alam mo yung mga tigre. Sasabihin mo, kapatid, magbago ka sa iyong buhay. Hindi, mga leon. Akala mo yung mga tigring manglalapa. Pag napagsabihan mong baguhin ang pamumuhay, pribado at private, dapat tama ang pamumuhay. Hindi talaga. Alam mo, nasapian sapagkat nasapian naman talaga sila ng mga demonyo, kaya ayaw nilang tanggihan ang kasamaan ng kanilang mga laman. Acts chapter 2. Live right and be baptized. Live right and turn your heart to God. Ang sabi, live right and be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy. Live right.
ng tama. Acts chapter 2. Alam niyo, pinuputol nila yung verse. Ang ibibigay nilang verse, be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy... Anong sabi dun sa sunod? Bago yon. Live right. Mamuhay ka ng tama. Ay, hindi. Talagang manlala pa. Galit na galit. Okay? You are offended because your life is not in the will of Christ. Amen? Sinabi dito, the man of evil represent of what? This alignment in the will of Christ. That called son of disobedience. Mga taong ayaw sa kalooban ng buong salita ng Panginoon. Anong sabi dito? But the Lord Jesus Christ will kill him with the breath that comes from his mouth. Ito na yon. The sword. Diba? Bakit natin ito nalaman? Not because of us, but because of the Lord, the Son of Man. He is a spirit. He is here. That's why his breath killed that people. Kaya sila galit na galit. Hindi, talagang manlala ka. Hindi. Hindi. Ay, galit na galit eh. Pag sinabing live right, mamuhay ka ng tama, and the Lord killed them by the sword na nanggagaling saan? Sa kanyang salita. Ganyan ang mga Parasi. Kaya nila krinosipay ang Panginoon. Di ba? Kaya nila krinosipay ang Panginoon. Kasi wala sila sa kalooban ng Diyos. Talagang galit sila. Crucify yan. Yan ay anak ni Beelzebul. Ganyan muli ang ginagawa sa atin. Di ba? Ganyan muli ang ginagawa sa atin. Tayong nasa kalooban, nasa salita ng Panginoon. Talagang galit na galit eh. Kulto. Wala pa akong kuto. Di ba? Kaya gusto nila akong tumigil. Alam niyo ba? Gusto ng mga yan tumigil ako sa magtuturo ng salita ng Diyos. Hindi pa mangyayari yan. No. Hindi mangyayari yan. Hanggat humihinga ako. Hanggat humihinga ako. Walang makakapagpatigil sa dila ko para ibalik ang pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao na gusto siyang makilala. Hindi para ibigay ng Panginoon ang peace sa kanyang mga anak. Hindi ako titigil. Walang makakapagpatigil sa akin. Okay? Wala. Kahit pa anong gawin nila. Amen? Anong sabi dito? The man of evil, anong verse na tayo, guys? Okay, 9. So, magpatuloy tayo. 2 Thessalonica chapter 2, verse 9. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uring nakakalinlang na himala. Yun na nga yun. Tingnan nyo kung paano magturo ang tao. Diba? Tingnan nyo kung paano magturo. Laging you are loved, you are forgiven, you are ano. Tapos masama naman ang ugali. You are forgiven, you are the covered of love blood, you are... For entertainment lang ang ginagawa ng mga taong yan. Walang pagbabago. Di ba? Naniniwala kayo? May papakita ang Panginoon na patagong kasalanan na ginagawa nila. Lalo na sa lahat ng taong nagtuturo. Ako, handang-handa ako ngayon. Dumating ang Panginoon ngayong gabi, harap-harapan akong handang-handa sa Kanya. Walang tinatago ang puso. Okay? Sabi dito, ihahayag ng masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. False sign and wonder. Ito nga yung verses na tumatalon sa bawat verses. Gagawa siya ng lahat ng uring ng nakakalinlang na himala. Kababalaghan, kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uring pandaraya sa mga taong mapapahamak. Ano pong sabi? Gagawa siya ng mga kamanghang. Ito nga yun.
kung bakit ang disease ng taong yan ay kumalat sa mga taong nakikinig sa kanya. They clothe like a sheep, but wolves. Nagpapanggap na mabuti. Yan yun. Clothing like a sheep, but anong sabi doon? Yan na yun. Pag sinabing clothing like a sheep, nagpapanggap na mabuti. Ako hindi ako nagpapanggap na mabuti. Kasi there is only one good. The living God. Hindi ako magpapanggap na mabuti. Kaya nga ang tingin sa akin ng tao, masama, kulto, kung ano-ano. Diba? Lahat na sinabi sa akin. Bading, tomboy, kung ano-ano na. Amen? Ginawan pa kung ano-ano na. Why? Kasi hindi ako nagpapanggap na ayong clothing. Kasi ang clothing like a sheep is what? Nagpapanggap na mabuti. Pero inside, Amen? Yun. Nagpapanggap na mabuti. Pero sa likod ng kanyang pagpapakumbaba, may kanyang kunwaring kabutihan. Hindi nyo nakikita ang kanyang private life. Diyan nakikita ng Panginoon kung ano ang ginagawa niya. At ito yung sinasabi, ito ngayon, hindi nga mabago-bago ang pamumuhay ng tao. Nagtuturo. Puro magagano. Ito yun guys, pansin nyo, ang daming nagtuturo ngayon, puro reaction video. Puro reaction video. Ganito ang gagawin ng mga yan, ha? Ito yan. Puro hindi mababago ang buhay nyo. Bibigyan lang kayo ng disease ng mga yan. At pride ang disease na ibinibigay sa inyo. Eto, kunwari may video. Ang video ay kunwari na ganyan. Ito ang video. Yan ang video. Yan. Sasabihin ng vlogger. Diba? Sinabi, hindi mo nga mabago ang buhay ng taong yan. Ang sabi ng Panginoon, ituro mo ang aking salita para baguhin ang pagnanasa ng mga tao sa mundong yan. Diba? Yan ang sinasabing false sign and wonder. Verses by verses, may mga palaka tumatalon sa verses. Puro vlog, hindi naman makapag-live para magturo. Pagturuin nyo. Bakit hindi nyo hamunin? Ang mga iniidolo nyo? Magturo ka naman sa amin. Sabi ni Miss Tinay, live to live. Lahat ng salita, ituro mo sa amin. Hindi po yung bawat verses lang. Live to live. Hindi yung vlog. Ayaw namin yung vlog. Bakit hindi nyo sabihan? Subukin nyo. Wala silang alam. Sapagkat ang kanilang kaisipan, ang kanilang mga, alam mo yun, ay galing sa mundo. Ang wisdom nila ay galing sa mundo. Kamangmangan sa mata ng Diyos. At yan ang sinasabi sa atin na false sign and wonder. Ang bilis ng oras, 8:40 na. False sign and wonder. Anong oras tayo nag-start? False sign and wonder. Okay? Ano bang oras ko? 7 to 9, 8 to 9 ba ako? 8 to 9 ba ako? 8, 9. Ano bang oras ako nag-start? Anong oras ako? Wait lang po ha. Anong oras ba ako nag-start? Anong oras ang tapos ko guys? Hindi ko tanda. 7, 8 to 10 ba ako? 8 to 10. 8 to 10 ako guys, no? 8 to 10 po ako. Sorry ha. Oo, 8 to 10 po ako. No, 8 to 10. Okay, sige. Okay, so, magpatuloy po tayo. Anong sabi dito? Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya. Bakit hindi niya mabago ang mga buhay ng mga taong yan? Sa pagmamahal ng salita ng Diyos. So, yan yung sinasabing false sign and wonder. Tingnan kung gaano kasama ang tao. Tingnan niyo yung fruit ni Satan.
Alam niyo ba kung bakit meron sinabi sa Matthew na verse, kung bakit kinurse ng Panginoon ng fig tree? Bakit kinurse ng Panginoon ng fig tree? Yung bunga ng ano? Aligos ba yun? Amigos? Yung bunga ng fig tree. Hindi po yun kaya kinurse ng Panginoon kasi walang bunga. That is walang bunga. Amen. Pero inihahalin tulad niya yun sa tao. Walang bunga. Nakilala siya pero walang bunga. Asan ang fruit mo? Diba? Asan ang good fruit mo? John chapter 15 verse 1 to 5. Anyone who has not a good fruit will be cut off and thrown in the lake of fire. Asan ang bunga ng mga taong naniniwala sa Kanya? Okay? Yun. Ang daming naniniwala, walang pagbabago. Amen? Walang pagbabago. And that we called a parsy. Now, magpatuloy tayo. Sabi dito, gagamitin niya ang lahat, 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Ang lahat ng uri ng pandaraya sa lahat ng mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahanan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Ayaw nilang tanggapin. Ayaw nilang magbago. Amen? Hindi ba nila napakinggan? Napakinggan nila. Sa totoo lang, lumaganap ito hanggat sa apat na sulok ng mundo. Romans chapter 10. Napakinggan nila ang salita ng Diyos. Okay? Napakinggan nila ang salita ng Panginoon. At lumaganap sa apat na sulok ng mundo. The Lord said, Romans chapter 10, but not all people will obey. Kaya sinasabi dito, mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahanan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. 11, kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Bibigyan pa sila ng Panginoon ng matinding talagang lulunodin sila ng Panginoon sa deception. Yun po yun. Talagang bibigyan pa sila, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang magbago, ayaw nilang baguhin ang kalamanan nila, ayaw nilang baguhin ang pamumuhay nila. Bibigyan pa sila ng Panginoon ng matinding deception. Para anong sabi? Nang sa ganon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Diba? So dahil ayaw mong maniwala at magbago, tanggihan ang laman mo, tanggihan ang sarili mo, tanggihan ang pride, ego na sinasabi ng iyong puso, ng iyong utak, imbes na paniwalaan mo ang salita ng Diyos, mapaparusahan kayong mga ayaw sa kalooban ng Diyos dahil gusto nyo ng kasamaan ng ninanasan ng inyong mga laman. Amen? Kaya sinasabi sa ating mga kapatid, tayo ay hindi kabilang. You are chosen. Para lang po ito sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pakinggan nyo to, mga kapatid, para to sa inyo. You are chosen for salvation, my dear brother and sisters. Kayong mga nasa kalooban ng Diyos, tiis ng konti. Pakatatag. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Brother and sisters, you are the people the Lord loves. Kita mo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? And we always thank God for you. Kayong mga kapatid ko na nasa Panginoon, na sumusunod sa kalooban, pagmamahal para tanggihan ang ating mga pagnanais sa masamang mundong to, nagtitiis at nagpapakatatag sa salita ng Diyos. You are the most lovable. You are the most important in the eyes of God na sumusunod sa kanyang kalooban. That's what we should do because God chose you to be some of the first people to be saved. Ibig pong sabihin, tayo ang pinaka. Anong sabi doon? Some, okay? Anong sabi dito? Nararapat lang magbagsa dahil pinili kayo ng matigas ng mga espiritu. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan, tinawag kayo ng Diyos sa magandang balita at inihayag. Tama ba ako? Okay.
Some of the first people na maliligtas. At anong sabi dito? 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita. Napakinggan niyo ba to ng verses lamang? Hindi. Napakinggan niyo to ng magandang balita. As in, kung ano yung kalooban, yun ang gusto ng ating Panginoon. Diba? Tinawag tayo para ano? Maging magbago sa Kanya. Tinawag tayo sa magandang balita ng salita ng Diyos na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo, Panginoon. Salita na ang nagsasabi, He is God. Kaya mga kapatid, 15, manatili kayong matatag at panghawakan nyo ang mga itinuro namin sa inyo. Kasi we are now in great apostasy ng tao. Guard your heart, guys. Mga kapatid, hindi yung pag may narinig kayo ng, alam mo yun, lalo na sa mga elect ng Panginoon, kung bakit madaming na apostasy, at nagpapasalamat ako kasi kailangang mangyari to. At nagpapasalamat ako yung mga taong lost sheep ng Panginoon ay nandyan na para, alam mo yun, magpakatatag din sa Diyos. Pag kayo ay may narinig sa amin man o sa iba, guard your heart. Do not trouble your heart. Kasi heart is deceitful. Huwag kang magtitiwala agad sa puso mo. Kung gusto ng Panginoon na masaktan ka, go it. Do it. Kasi yung puso mo kasi yung reflection ng imahe niya. Ay ngayon, dahil ang puso natin ay deceitful, kung ano yung papasok agad sa iyong isipan, sa iyong tenga, dadaong yan sa iyong puso. Ngayon, protektahan mo yung puso mo, hindi pag may narinig ka, bakit daw ganyan? Mambabash ka. Bakit ka nag-basher? Bakit ni mo nag-basher? Hindi ba basahin mo ang salita ng Diyos para maunawaan mo ang kanyang salita? Ano ang sabi dito? Kaya nga mga kapatid, manalitili kang matatag at panghawakan nyo ang mga itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin at palakasin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos at Siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalaka. Diba? Bakit ako masaya? Bakit ako matatag? Walang kayang taong makapagpatigil sa akin kahit ginawa na ako ng masasamang issue. Hindi ako natitinag. I'm not affected. Okay? Hindi ako matitinag. Because what? Binibigyan niya ako ng kaaliwan at kalakasan. Okay? At matibay na pag-asa dahil sa biyaya niya. At naway bigyan din niya kayo ng lakas na loob na ipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ito na yun. Ang lahat ay magtatrabaho sa Panginoon. Okay? Hindi ka matatakot sa kapwa mo. Don't be fear. Sabihin mo yung kalooban, kagustuhan ng Diyos nang may katapangan at pagmamahal sa ating Panginoon. Do not be fear people who can kill flesh, but fear the living God who can kill both flesh and soul. Okay? So kita nyo, alam nyo, may mga nagsasabi nga, ang dami nang nangyari, hindi ka pa rin tumitigil magturo. Alam mo, ang dami nung nakaraan, may mga nag-comment, okay. Sabi dun sa comment, hindi ka pa rin tumitigil magturo. Ang dami na naman mercikit sa'yo, pero hindi ka pa rin tumitigil. No! Pag alam mong tama ang itinuturo mo sa kalooban at pagmamahal ng Panginoon, bakit ka matatakot? Diba? Ang Panginoon lamang ang kakatakutan mo bilang respeto at pagmamahal sa Kanya. Amen? So mga kapatid, tayo ay sinasabihan ng Panginoon na maipahayag, di ba? Maging matatag kayo at mag-ipahayag ang Kanyang salita. Sapagkat balang araw ay haharap tayo sa Kanya. At ibibigay ang, alam mo yun, pagmamahal at hatol sa bawat isa. So, fear the living God. Do not fear people. Kasi at the end of the day, it is always with the Lord, the Lord, the Lord. Hindi about sa atin. Okay? Laging ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, alam mo yun, magpatuloy tayo sa ating ginagawa sa Diyos at huwag niyong pakalman ng buhay ng iba. Kasi tayo ay tinawag hindi para sa iba
na pakalman mo ang buhay ng iba, kundi para gawin mo ang kalooban ng Diyos. One way. One way ticket to. Okay? One way. Ano ba yun? May umiilaw. Wait lang. Baka kukuhanin na ako ng Panginoon, guys. may malaking liwanag. May liwanag po, walang halong etsyos. May liwanag talaga. As in, tutok na tutok dito. Kaya napaganon ako. Ano ba yun? Kukunin na ako ng Diyos, mga kapatid. I'm so ready. Ma'am Lynn, kayo na bahala dito. Kayo na magturo. Amen. So, alam mo yun, kaya tayo ipinapakain ng salita ng Panginoon sa bawat araw kasi the end of the day, ang gusto ng Panginoon ay tayo maligtas sa Kanya. Okay? Tayo ay may tama ang buhay sa ating Panginoon. So mga kapatid, tayo po ay magpatuloy ngayon sa Revelation. Ito na yung topic natin ngayon. Revelation chapter 1 verse 1 to 10. Okay? So ito po ay kailangang mangyari. Okay? Ito po ang topic natin. Revelation chapter 1. ESV po yung gagamitin ko and ASB. Okay? So, Tagalog na ERV at ISV, English na ESV at Tagalog na ASND. So, sinabi dito, magpatuloy tayo mga kapatid. May ano ba kayo? Or after na lang siguro nito, bago tayo magbukas ng comment section sa may mga katanungan. Okay? Sagutin natin ang katanungan nyo later. So, sabi dito, ngayon, Revelation na tayo guys, okay? Revelation chapter 1, verse 1 to 10. The revelation of Christ Jesus, which God gave Him to show to His servants S. So this is plural, madami, hindi lang si John. Ang pinakitaan ng mangyayari bago siya bumalik. Okay? Unawain niyo lagi ang bawat titik, koma, o alam mo yun, pahayag ng salita ng Diyos. Bago nating sabihin na si John lamang to. Kasi may S, so plural to. So ibig sabihin, this is not only John than the reveal, bago mangyari to. So in our generation, God has a chosen people para i-reveal ang mangyayari bago mangyari ang paghahatol ng Panginoon. Pakinggan nyo. The things that must soon take a place. He made it known by sending His angel to His servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that He saw. So, ibig pong sabihin, talagang hindi lamang dito si John ang sinasabihan, di ba? Kasi mismong bore witness yung anghel para sabihin kung ano yung mangyayari dapat mangyari bago siya bumalik. Verse 3, Blessed is the one who read aloud the word of this prophecy. Tatanungin ko kayo, ako at ang mga kapatid natin dyan na nagtuturo, binabasa po ba nila ng aloud ang propesiya ng Panginoon? Talagang hindi by cherry picking, hindi by creating video. Okay? Ito ay by what? Aloud, talagang buong salita ay binabasa. Amen. So, sinasabihan ng Panginoon at binibigyan niya ng biyaya. Pinagpapala ng Diyos kung sino ang nagbabasa ng malakas ng lahat ng propesiya ng salita niya. And He bless are those who hear and who keep what is in written. Hindi po sinabi ditong bless who has ear, hear. Ang sinabi doon, who keep. Okay? Blines ng Panginoon yung nakarinig at pinanghawakan. Sinunod. Okay? Hindi po sinabing, and blessed are those who hear. Narinig mo pero wala kang ginawa. Hindi ka nagbago. Okay? So, hindi yan sa Diyos. Ang pinagpapala ng Panginoon ay ang mga taong nakarinig at pinanghawakan. For the time is near. Naririnig na niyo ba ang propesiya
malakas ang propesiya ng Diyos? Yes! Greetings to the 7 churches in Asia. One of them is the Son of Man, who these people pierce the living God. Pakinggan nyo, sinaksak nila ang Panginoon harap-harapan. Revelation chapter 1 verse 4. John to the 7 churches that are in Asia. Grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come. Anong sabi? Grace to you and peace on Him who is and is to come. Sino? The Lord Jesus Christ. Diba? Binibigyan tayo ng biyaya at kapahingahan sa ating mga isipan. Pinagpapala ng Diyos kung sino, diba, who was and He is to come, na paparating, which is the living God. And from the 7 spirit churches, tao, katawan ng tao, who are before His throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of the kings on the earth. Bakit hindi kami natatakot magsabi ng salita ng Diyos? Because in spiritual realm, He is the ruler. Umupo sa kanang side ng Ama. The ruler of kings on earth. Control niya ang lahat. So if the Lord want me to suffer, I'll do that. Hindi ko itatanggi yun kung sinabi ng Panginoon na, go and suffer for what is good. Wala akong magagawa. So kung yun ang gusto ng Panginoon, adil, okay, go. Kasi He is the ruler for what is good. Diba? And Jesus Christ is the faithful and firstborn of the dead, mga taong patay. So, siya ay namatay pero muling nabuhay. At dahil ganun, nabuhay siya muli, ganun tayo. Tayo ay patay na lamang sa Kanya. At ang ating laman ay walang kakayahan sa atin because we are dead on Christ, pagtanggi sa kasamaan ng mundong to, at patay lamang sa pagnanais ng Panginoon. Pakinggan nyo. To Him who loves us and freed us from our sin by His blood and made us kingdom priests to His God and Father, to Him be the glory, dominion forever and ever. Amen. Behold, pakinggan nyo, He is coming with the clouds. Darating siya. Okay? Behold, darating siya sa isa, araw, sa ulap. And every eye will see Him. At ang lahat ng mata, laman to, talagang kita natin sa laman. Laman to, hindi to makikita natin ng Diyos spiritual lang, hindi. Laman natin siya makikita. Ito yan. Ano ako? Ganito ako. Makikita ko siya. Ganito. Okay? And every eye will see Him, even those who pierce Him. May sinabi sa Matthew chapter 11 at Matthew chapter 17. The Son of Man. Now, Son of Man is representing of Jesus' humanity and God's Spirit. Basahin yung Ezekiel at Daniel. Binanggit doon, Son of Man. So the Lord is not only representing Him as a flesh of Son of Man, but also Spirit. Mapabasa natin dito, pakinggan natin. And every eyes will see Him, even those who pierce Him. And all tribes, ang lahat ng tao sa mundo ay iiyak. At ibibigay ng Panginoon ang reward sa bawat isa. Even so, Amen.
Kung gumawa ka ng mga kasamaan, pagpupuksa sa kapwa mo, wala kang ibinawa, ginagato, ganyan, alam mong reward mo, kamatayan, spiritual, suffering, eternal life. Yan ang reward mo. Okay? Pero kung ikaw ay nag-suffer for what is good from His sake, ang reward mo ay buhay na walang hanggan. Pakinggan natin. Okay? The vision of the Son of Man. Ito na yan. The vision of the Son of Man. I, John, your brother and partner in tribulation and God kingdom, and the patient endurance that are in Jesus. Now, isearch nyo kung ano ang kahulugan ng tribulation. Ang lalabas po dyan, pagdurusa. Tatanungin ko kayo, ang mga tapat ba na nasa kingdom ngayon ng Panginoon? Pag sinabing kingdom, ito ay kalooban ng Diyos. Okay, sa kanyang kalooban. Yung puso mo ay righteous sa kanyang kalooban. Okay? Ako ay kapatid mo na si John. Okay? Partner mo na nagdudusa in God's kingdom. Patient na naghihintay at may pagtitiis sa Panginoong Jesus. Was on the island called Patmos on account of the word of God and the testimony of Jesus Christ. So, kailangan niya itong isulat kasi ito ay testimony and also part of the Lord Jesus Christ na dapat mangyari. Okay? So, John is the one God gave will para mabuhay pa sa panahon na yon. Kasi the rest of that apostle is dead. Crucified. At wala pong nakaalam ng pagkamatay ni John. Okay? The Lord crucified. The rest of that person, Paul, Peter, okay, Mark, Luke, Titus, okay, the rest of that servant killed by the people who belong to this world. Mga taong nagpapanggap na may Diyos. At kasuklam-suklam sa kanyang ginawa at ginagawa ng mga taong yan. Pakinggan nyo. Revelation chapter 1 verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a loud voice like a trumpet saying, write what you see in the book and send it to the 7 churches in Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Ano ang nakita mo? Ngayon, isulat mo kung ano ang nakita mo dyan. Ito ay espiritu ng mga tao na nakilala ang Panginoon. Pero I have something against to them. Okay? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina bago tayo nagsimula. The Great Apostasy. Which is, alam mo yon, kaakibat siya ng topic natin today, Revelation. Ito yung great apostasy na after nilang makilala yung Panginoon. Mabigyan ng wisdom. Dahil mahal nila ang mundo. They become, the man of evil. They persecute the person who are in the will of Christ. Kaya yung pagmamahal ng Panginoon ay nabigay sa lahat ng tao. Yung peace, yung grace, diba? But dahil nga sa ninanasan ng kanilang mga laman, ayaw nilang maghirap sa pamamaraan ng Diyos. So the Lord said, ano ang nakita mo? Diyan, isulat mo. Because that 7 spirit o mga tao na nakilala ako pero hindi nagbago at ganun pa rin, I have something against them. Pakinggan nyo. Revelation chapter 1 verse 12. Then I turned to see the voice that was speaking to me. And turning, I saw 7 golden lampstand. Mga kapatid, pag sinabing golden lampstand, saan nagre-represent ang lampstand? Ito ay napag-aralan na natin to guys. 7 golden lampstand. And when we say lampstand, where is what is the representing of lampstand? The golden lampstand. Saan po nagsisymbolize ang lampstand?
And the midst of the lampstand, one of them is the like a son of man. Lampstand represent of churches, tao. Okay? Spirit, tao, ugali ng tao. Pakinggan nyo. So, sinabi dito, I saw 7 golden lampstand. Nakita ko itong lampstand represent of tao. Itong nakilala ang Panginoon. Yung spirit doon, pakinggan nyo, hindi nila alam, yung isa sa spirit doon, ang Diyos mismo. And that we called na blasphemy nila. Sinaksak yung tao na hindi nila alam. Katulad sa panahon ni John the Baptizer. Yung spirit ni Elijah ay nasa katawan ni John the Baptizer. At hindi nila alam, katulad ng ginawa nila kay John the Baptizer, ganon din ang ginawa nila sa Panginoon. Pakinggan nyo ha. And the midst of the lampstand, sa 7 lampstand, meron dun sa gitna, isa ay Son of Man. Son of Man representing of what? Humanity of Jesus and God's Spirit. Tatanungin mo kayo, nakikita nyo ba ang Panginoong Hesus ngayon? Mata, flesh, nakikita nyo? Hindi. Right? Kaya sinasabi dito, one of them, of the Spirit, Son of Man. So tatanungin ko kayo, is the Son of Man, Spirit, living God, is here? Who are now reading the mind and the heart of people? Yes. And the people of this world is not unaware. Hindi sila aware. Katulad sa panahon ni Noah. Matthew chapter 4. The time of Noah before the flood, they are eating, giving marriage, enjoying party until the flood came and swiped them all, is also the time of the Son of Man. One of them in the midst, in Asia, kung sino ang sinaksak nila. Kaya nga sinabi ni John the Baptizer, but the one who will come after me, he will baptize with what? Spirit. He is a spirit. And someone in Asia, on that person, his spirit is the living God. Kaya sinabi dun sa taas, ang lahat ay iiyak, pati taong sumaksak sa kanya. Kasi kailangan ng Diyos ng vessel. Kailangan niya ng vessel, katawan ng tao. Katulad ng ginawa ng Panginoon kay Elijah sa katawan ni John the Baptizer. Pakinggan nyo. And the midst of the lampstand like one of the Son of Man, clothed with a long robe, spiritual to, and with a golden sash around his chest. 14, Revelation 1:14, okay? Amen. Ano sabi dito? The hairs of his head were like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like a burnished bronze, refined in furnace, and his voice like the roar of many waters. In his right hand he held the 7 stars, and in his mouth a sharp 2-edged sword, and his face like the sun shining full of strength. Hindi niyo siya makikita ng ganito mismo. Wait lang guys, kalma. Inhale, exhale. Okay. Hindi niyo siya makikita the way na sinasabi na a golden white hair, a sash. Kasi ang tinatalakay dito is what? Spirit. So in a spiritual, in realm, yan ang itsura niya. But in physical, hindi mo siya kita. Kasi nga, ang Panginoon ay ano? 1 John chapter 2. The Lord does not come by water, but also the blood. He is a spirit and giving his people peace.
So this word, the way the word talking about the Lord, his eyes is like a flame, his feet is like a, alam mo yun, burning bronze, like something. Hindi niyo siya makikita ng ganito kasi spirit ang tinatalakay dito. Okay? So lagi yung, alam mo yun, talakayin ang salita ng Diyos. Lagi yung anong tag doon, ulitin kung may hindi kayo naintindihan sa unang parte, wait lang, hindi ko siya na-gets. Ibalikan nyo dun sa kung ano. Kasi nabanggit doon, spirit, one of the mids sa gitna ng 7 churches o mga ugali ng tao. Okay, on spirit, ang isa doon ay ang Panginoon mismo. Okay? So nakikita na ba natin ang spirit? Hindi. Pero rinig na rinig nyo ang boses niya. Kasi meron siyang daladalang two-edged sword. Matalim ang lumalabas sa bibig niya. Do you think I and the people who are with us can teach the way sa pamamaraan namin? Hindi po. It is the Lord na may hawak ng buhay sa kanang kamay niya. Kaliwa, kanan. Kanan, kaliwa, kanan, kanan. At alin? Two-edged sword sa kanan. So ito ay salita niya. Pakinggan nyo. His mouth came two-edged sword and his face like a sun shining full strength. Talagang strength. Walang makakapagpapigil sa kingdom niya. 17. When I saw him, I fell at his feet as though that. Napadapa ako. Napaluhod ako sa kanya. Diba anong sabi dito? Tagalogin natin. Nang makita ko siya, mga kapatid, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabing, huwag kang matakot. Ito yan na ginagawa natin sa bawat araw. Diba? Huwag kayong magbibigay papuri sa tao, sa Diyos lamang. Okay? Sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya ipinatong niya agad ang kanang kamay para niya sa akin at sinabing huwag kang matakot. Kaya huwag kayong matakot na kung kayo ay nasa kalooban ng Diyos araw-araw, wala kayong dapat nakitakot. Maniwala, 101%. Kung ikaw ay lumalakad everyday battling in the will of Christ, wala kang dapat ikatakot, ililigtas ka ng Diyos. Maniwala ka. Panghawakan mo yan. Everyday kang lumalakad, pinipilit lumaban sa masamang mundong to, wala kang dapat ikatakot, ililigtas ka ng Diyos 101%. Kung lumalakad ka sa kalooban niya, nananahan ka araw-araw battling with Him, kasama siya, wala kang dapat ikatakot. Ligtas ka. 101%. Wala kang dapat ikatakot. Okay? Pero, kung ikaw ay nasa kamunduhan, naniniwala sa Kanya, nananahan sa flesh, wala kang pakalam sa Kanyang kalooban, wala kang kaligtasan, kapatid. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Okay? Ano ang sabi dito? Magpatuloy tayo. Amen. Di ba? Ano sabi dito? Ako'y buhay magpakailanman. 18. Revelation 1:18. Namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyari ngayon at mangyayari pa lang. So, di ba, sa panahon noon, sa Book of Revelation, nangyari dyan yung, alam mo yon yung tinalakay dyan sa Revelation about witnesses, about a beast, about ganito. Tinalakay din dyan yung mga nangyari, tinalakay din dyan yung mangyayari. Pakinggan nyo. Kaya isulat mo ang mga bagay na pinakita ko sa iyo, ang mga bagay na mangyayari pa lang. Verse 20. Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko. Ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay 7 anghel na nagbabantay sa 7 churches ng Panginoon, iglesia. At ang 7 ikalawang ginto ay ang 7 iglesia. So, yung golden lampstand, ito ay mga spirit ng tao. Ganyan katapat ang Panginoon.
tumalikod ka man o hindi, yung peace niya is hanggang sa makabalik siya. Pero dahil may free will, ito yung sinasabi kanina sa 2 Thessalonians chapter 2, the great apostasy. Jude chapter 1. Hinahalin tulad niya ang panahon ni Moises sa 40 years in wilderness, then he killed the people who don't believe, he don't obey. Hinahalin tulad niya sa mga mangyayari sa mga taong yun. Ngayon, because God is the same yesterday, today, and forever. He do not change. He is loving, He is faithful, and we need to be like Him. Pakinggan nyo. The 7 churches in Asia. To the churches in Ephesus, ito ay marami nito. Isa ang ugali ng Ephesus o mga taong nakaalam ng kalooban ng Diyos pero hindi ipinaglalaban ng Panginoon sa mga mahal nila sa buhay. Isa, napakadami sa Asia ngayon na ganito ang ugali. Pakinggan nyo. To the angel of church in Ephesus, write the words of Him who hold the 7 stars in the right hand and walks among the 7 golden lampstands. Pakinggan po natin sa Tagalog. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 liwanag. Ilawang ginto. 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa nyo, pati ang inyong pagsisikap at pagtsatsaga. Alam ko rin na hindi nyo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinisiyasat nyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan nyo ang mga sinungaling sila. Verse 3, tiniis nyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya nyo sa akin at hindi kayo nang hina. Ngunit, eto na yan. Eto na, pakinggan nyo. Alam nila yung mga false teacher, alam nila kasi naka-receive sila ng grace. Alam nila yung mga ayaw ng Diyos, alam nila. 'Di ba? Kaya hindi nila kinukonsente o sinisiyasat mga ganito. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ay hindi tulad ng dati. Verse 5. Alalahanin nyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. At gawing muli dati nyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang ilawan. Ibig pong sinasabihan dito, pamula sa pagmamahal. Sinabi ng Diyos, dito, nanamlay ka nung bumalik ka saan? To the first you love. Who is your first love? Sa mundo, who is your first love? Family. Laging ganyan. Diba? Laging pamilya. Diba? Anong sabi doon? I have this against you. If, remember therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did as first. Magbago ka. Nalaman mo na ako, nakilala mo na ako dati, pero bumalik ka sa dati. If not, I will come to you and remove your lampstand from place you are unless you repent. Yet this you have the works of tama ba? Of Nicolaitans, which also I hate. Who has an ear, let them hear what the Spirit say to the churches. Ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Abandon your first love. Kaya ka bumalik sa dating ganyan kasi nagnanasa ka ng iyong laman. Diba? Nakilala mo ang Diyos. Nakilala mo ang kanyang salita. Ba't hindi ka magiging matatag spiritual sa kanya? Ang dami nito. Pakinggan nyo, but I have against you that you have abandoned that you have loved at first. Sino ba ang mahal ng mga tao dito? Laging pamilya, pamilya, pamilya. Bakit hindi mo ngayon pinaglalaban ng ang Panginoon sa iyong pamilya sa kagustuhan ng Diyos? Kasi sinasabi mong mahal mo ang pamilya mo at merciful naman ang Panginoon. Di ba? Yun naman ang against ng Panginoon. Nalaman nila ang salita ng Diyos, tumalikod sila, nanamlay sila sa Panginoon. Ngayon, binalaan sila ng Diyos. After nilang malaman, After nilang malaman, sinabihan sila ng Panginoon. If you do not, repent, I will come to you and remove your lampstand. Aalisin ko sa iyo yung biyaya ko. Aalisin ko sa iyo ang aking biyaya.
He who has an ear. Sino ang may tenga sa inyo? Makinig. Let them be hear what the Spirit say to the churches. To the one who were conquers, I will grant to eat of the tree of life. Kung sino ang magpapasakop, ibibigay ko sa kanila ang bunga ng kabilang buhay, which is in the paradise of God. Ipagpapalit mo to, itong masamang mundo, sa paraiso ng Panginoon? No, this is not worth it. This is not worth it. Okay? Kaya sinasabihan tayo, kung sino ang magpapasakop sa inyo, makinig ang merong pagdinig. At ibibigay ko ang bunga ng walang hanggan. Sino? Ang dami. Ang dami pong great apostasy na mangyayari ngayon, maniwala kayo. Sobrang dami. To the Church of Smyrna. Ito ay martyrdom, guys. Martyrdom talaga to. Ito ay tingnan nyo ako. I leave my, alam mo yun, family, sa kung nasan ako sa pamilya ko. Kasi gusto nilang tumigil ako sa ganito. But no, it is the grace and the love of God from all people. Isa ang episodes, ang mga taong hindi mapapagtagumpayan ang kagustuhan at kalooban ng Diyos, ito ang mangyayari. Okay? Apostasy. Pangalawa, to the Church of Smyrna. Verse 8. Okay? Anong sabi dito? Revelation 2 verse 8. Pakinggan po natin. And to the angel of the church in Smyrna, write the words of the first and the last who died, came to life. I know your tribulation and poverty, but you are rich. Anong sabi? Alam ko ang pinagdaanan mo, ang kahirapan mo. Pero mayaman ka. Itong sa alam ko ang inyong pagtitiis, alam ko rin ang inyong hirap. Ngunit mayaman ka sa espiritual na mga bagay. Ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahama kayo ng mga taong nagsasabing, mga Hudyo sila, ngunit ang totoo ay mga kampon sila ni Satanas. Ano po ito? Ito nga yung mga religious or parasi na tao. Yung nagsasabing Jesus is God. Yan na po yun, yung tinatalakay dito. Yan kasi yung tradisyon ng mundo. So, ang mga taong nasa way ng mundo ay tinatawag ng Panginoon na Hudyo. Okay? Ang tawag sa kanila ng Panginoon kasi sila ay nasa tradisyon ng mundo ay Hudyo. At sila ay kampo ni Satanas. Diba? Simba ng simba, walang pagbabago, sila ay kampo ni Satanas. Yan naman ang sabi. Verse 10, Revelation chapter 2 verse 10. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ininyo. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan nyo, ipapabalanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukin kayo. Daranas kayo ng pag-uusig at sama ng loob sa 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantipalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong mga nakikinig, pag-isipan niyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa inyo. Who has an ear, let them hear what the Spirit say to the churches. Anong sabi? Huwag kayong matakot. Saan? Sa persecution. Sa mga taong nagpapanggap na kabilang sa Diyos. Yung mga taong sinasabing Hudyo ay mga taong tradisyon, nasa tradisyon ng mundo. Okay? Kaya sinasabihan tayo dito, huwag kayong matakot sa mga yan. Kung kayo'y pagsalitaan ng masama, kasi sila ay kampo ni Satanas. Huwag kayong matakot sa paghihirap na inyong dadanasin. Naghihirap ako. Naghihirap ang mga kapatid na dyan. Everyday kami nagsasuffer, but this is the will and the love of Christ. Diba? Kaya anong sabi? Daranas kayo ng pag-uusig sa 10 araw. Pero manatili kayong tapat. Hanggang kamatayan. Kita nyo ha? Anong gusto ng Panginoon? Till death. Ang pagiging tapat sa Kanya. So walking in Christ is what? Hanggang kamatayan ang iyong hininga. Hindi to laro. Na mamaya nasa Diyos ka, mamaya hindi, mamaya nasa Panginoon, mamaya, hindi yan laro.
Okay? Kaya sino ang meron tenga? Makinig. At makinig ang sinasabi ng banal na espiritu. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ano pong sabi? Anong ikalawang kamatayan? Spiritual. Okay? So talagang hawak ng Panginoon ang lahat. Hawak niya ang lahat. Okay? Sinasabi dito, sino ang mga taong magpapasakop sa kanyang kalooban? Ang mga taong magpapasakop sa kanyang kalooban, hindi maghihirap sa pangalawang kamatayan. Okay? Kaya anong sinasabi dito? Magpatuloy tayo. Ang sulat para sa Pergamum. Isulat mo, sino tong mga to? Actually, ang Smyrna, wait lang. Isipin ko lang kung meron dito. Oo, meron. May mga taong takot ma-persecute. Yung parang private life, ganun. Yung guys, maniwala po kayo, Revelation chapter 1 verse 7, basahin nyo. Yung mga coward or duwag, yung ayaw ma-persecute, ayaw kamuhian or parang ayaw iwanan ng ibang tao, itatapon po kayo sa lake of fire. Basahin nyo, mga taong duwag. Revelation chapter 21 verse 7. Ang mga taong duwag ay hindi nabibilang sa kaharian ng Diyos. So, ang mga taong ayaw ma-persecute, na mga taong mga nagpapanggap, yung mga religious na tao, alam mo yun, ang sakit lang isipin na dahil sa yung pagiging duwag, kasi ayaw mong ma-persecute, gusto mo parang private ka lang, may peace ka, pero ayaw mong i-share yung salita ng Diyos, ang tawag po dyan is pagiging madamot. Okay? At wala po sa mapapabilang sa Panginoon na madamot. Kasi ang totoong pagmamahal ay sinasabi. Ang totoong pagmamahal ay nagiging matatag. Masakit. Iwasan ng mga tao. Masakit pagsalitaan at gawa ng chismis ng tao. Pero na-realize ko sa isang banda, hindi naman to about sa akin, about to sa pagmamahal ng Diyos. So, alam mo yun, okay lang. Wala naman akong mawawala sa mundong to eh. Alam mo yun, wala namang parte sa akin sa mundong to, so walang nawawala sa akin. Kasi wala naman, simulat sa Paul, nung ako isinilang akong hubad, mamamatay kang hubad. Diba? Ang tanong, asa ng buhay mo espiritual? Okay, yun ang mahalaga para sa akin. Okay? Hindi na mahalaga sa akin kung ano sasabihin ng ibang tao. That is given, kasi masama ang mundong to. Ang mahalaga lang sa akin ay ang Panginoon, ang kanyang pagmamahal. Magpatuloy tayo mga kapatid, anong sabi dito? Para naman sa Pergamum. So madami din ang Smyrna. So ibig sabihin is, madami pong ayaw ma-persecute. Marami din guys, okay? Ayaw nilang ma-persecute kasi nga, alam mo yun, ayaw nilang may iiwanan sila ng ibang tao. Okay? So, magpatuloy tayo. Ano sabi dito? Sulat para sa Pergamum. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa Pergamum, sa iglesia ng Pergamum. Ito ang mensahe, verse 12, Revelation 2 verse 12, hawak ng matalas na espada ang dalawang talim. Okay? Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya niyo sa akin, kahit nung patayin sa Antipas na tapat kong saksi, riyan sa lugar niyo na tinirhan ni Satanas. So, sa party po ng Antipas, okay, andyan kasi si Satanas. I mean, talagang noon, kung mababasa niyo ang Acts, okay, ang mababasa niyo ang Old Testament, kung paano naghirap ang mga apostol sa New Testament, ang mga propeta sa Old Testament, talagang si Satan ay talagang, alam mo yon, talagang ang mga taong tapat sa Panginoon sa kanyang salita ay pinahihirapan ni Satan. Ngayon, ito ay balwarte o tirahan ni Satanas. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May mga ilan sa inyong sumusunod sa aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyokan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng paghandog. Pagkain ng mga inhandog sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. So, ibig kong sabihin, ito na nga yun, turo siya saan? Sa laman. Ganyan magturo si Balaam. Pera-pera. Kaya, anong ginawa niya sa Israel? Na-topic to ni Ma'am Nika, ni Ma'am Bless sa Old Testament, kung hindi ako nagkakamali. Actually, nung parang nakaraan, na-topic to ni Ma'am Nika. Yung kay Balaam na kung paano niya pinasok at inedyokan ng mga taga-Israelita sa Old Testament para ang mga tao ay maging
magsamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo ang sinasabing Diyos-Diyosan. Sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paggawa ng sexual immorality. Sexual na immoralidad. So, ibig mong sabihin, sexual immorality outside of the covenant is what? Worshipping a false god. So, ang lahat ng taong lumalakad sa laman, doing sexual immorality, is part of what? Satan baits. Okay? So, that teaching is now on the world called once saved, always saved. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ligtas ka na sa Diyos. Pwede mo nang gawin ang lahat kahit pa ikay maging sexual immorality. Gawin mo. At yan ang turo ni Balaam. Kaya magsisi kayo, sabi ng Panginoong Hesukristo, verse 15. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Nicolaitans. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan nyo. Sapagkat kung hindi, pupunta ko riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong yan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Ito na yan. The Lord is here. Sandata ang lumalabas sa bibig natin. Ang laban natin ay hindi flesh and blood, but salita ng Panginoon. Ang laban natin ay kasamaan na nangyayari sa mundo ngayon. At ang lumalabas ngayon sa ating bibig is what? The word of Christ. Diba? Kaya anong sabi? Sa lalong madaling panahon, ang mga taong ayaw magbabago ay kakalabanin ko ang mga taong yan. Na sumusunod sa maling, alam niyo ang mga taong sumusunod sa maling araw, alam niyo ang nangyayari sa kanila, problema. Maniwala kayo. Ang lahat ng tao na ayaw at kinakalaban ang will ng Diyos, maniwala kayo 101%, binibigyan ng Panginoon ng matinding pagdurusa ngayon. 101%. Why? Kinakalaban niya ang kalooban ng Diyos. Okay? So, ang lahat ng taong kumakalaban sa kanyang kalooban, binibigyan na ng madaming problema. So, tayo mga kapatid, hindi ganyan. Hindi natin kakalabanin ng Panginoon. Wala tayong kakayahan para kalabanin ng Panginoon. Mamahalin natin ang Diyos kasi siya lang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang kakampi natin. Okay? So, dahil kakampi natin ng Panginoon, susunod tayo sa kanyang kalooban. At ang kanyang kalooban ay pagmamahal. Sinasabi dito, verse 17, Revelation 2, verse 17, kayong nakikinig, pag-isipan niyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu. May tenga kayo? Let them be here. What they hear. What the Spirit say to the churches. Ang magtatagumpay, kung sino daw po ang magpapasakop sa kanyang salita. Okay? Bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. So, bibigyan kayo ng Panginoon ng bagong pangalan. Okay? Kita niyo sina Paul, di ba si Paul dati ay Saul, pero binigyan ng Panginoon ng bagong pangalan, which is Paul. Si Peter, di ba? Si Peter is what? Dati siyang Simon. Si John, anong pangalan na John dati? Yes. Anong pangalan dati ni John? Amen. Amen. Amen po, di ba? After ayaw makinig sa salita ng Diyos, nabuntis kahit ayaw, di ba? Anong dating pangalan mga kapatid ni John? John talaga. John talaga siya. Okay? Ngayon, anong sabi dito? Ang magtatagumpay, bibigyan ko ng pagkain nila sa, yun na nga yun, makakatanggap ng, yun nga, bagong pangalan. Okay? So, sino magpapasakop? Magpasakop. Okay? So, magpatuloy tayo. Ang sulat para sa iglesia ng Thyatira. Isulat mo para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Thyatira. Anong sabi dito? And the angel of the church in Thyatira write the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. Verse 19, I know your works, your love and your faith and service and patience and endurance, and that your latter works exceed first. But, sabi ko sa inyo, madaming nakareceive ng Spirit. Sabi ko sa inyo, maraming nakareceive
Wait lang guys. Sabi ko ba sa inyo, maraming naka-receive ng spirit. Kaya nga sila mayroong peace. At yan yung 7 spirit ng na-receive nila. Kung sino ang anong ugali nila dyan. Kung ikaw ba ay nasa parte ngayon ng pagmamahal sa iyong pamilya, na ayaw mong iwanan ngayon ng pamilya mo para mag-suffer, or ikaw ba ay ayaw magtiis ngayon, di ba? Yan ang mga ugali ngayon ng tao. Ngayon, tingnan nyo. Kung alin at ano ang ugali dyan ng bawat isa. At kapain nyo mga puso nyo guys, okay? Kung, syempre tayo, guys, hindi tayo kabilang dyan ha. Hindi po tayo kabilang dyan. Sa mga sinasabihan yan, tayo ay tapat sa Diyos. Okay? So, hindi na kayo parte at binabalaan ng Panginoon dyan. Okay? Pakinggan nyo to. Ano sabi dito? Ito ang mensahe, alam ko ang mga ginawa nyo. Alam ko ang mapagmahal kayo, matapat, masigasig, maglingkod at matyaga. Alam ko rin na higit ang ginagawa nyo ngayon kaysa nung una. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Hinahayaan nyo lang na magturo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propeta. Sino ang may spirit ni Jezebel? Sino po ang hindi nakakakilala kay Jezebel? Sino po ang hindi nakakakilala kay Jezebel? Si Jezebel ay matalik na kaaway at immortal na kaaway ni Elijah. Sa 1 Kings, basahin niyo sa 1 Kings, okay? Si Jezebel po ay matalik na kaaway ni propeta Elijah. Okay? Siya po ay matalik na kaaway ng ating tapat na propeta sa Panginoon. Ngayon, tayo ay sinasabihan ng Diyos, pakinggan nyo, na nagpapanggap na propeta. Nililinang niya ang mga taong naglilingkod sa akin at hinihikayat na gumawa ng sexual na immoralidad at kumain ng mga inhandog sa Diyos-Diyosan. Ito na nga yun, worldly teaching. Okay? Once saved, always save. So dahil ikaw ay may spirit ni Jezebel, hindi mo alam na meron ka ng pride, di ba? Nagtuturo ka, hindi mo alam nililinlang mo at hinihikayat mo mga taong gumawa ng sexual na immoralidad dahil sa iyong turo. May kilala, yes, Ma'am Angel, at may kilala ako na people pleaser. Ang dami. At sila ay parte ng alin? Thyatira. Mostly ito ay content creator. Okay, mostly ito ay content creator. Ang parte nino ni Thyatira. Okay, anong sabi dito? Ito ang babala ng Panginoon sa kanila. Nasa na yon? At kumain ng inhandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang magsisi sa kanyang immoralidad. Ngunit ayaw niya. So, itong mga taong to na nagtuturo ay ayaw magbago. Pinagbabago ng Diyos pero ayaw magbago. Kita nyo? Nagtuturo pero gumagawa ng sexual na immoralidad. Yan ang sinasabi ng Diyos. Huwag kayong magtitiw. It is better to trust in the Lord than to people. Kita nyo ha? Kung dami, tingnan nyo kung gaano kadami ang ipapahamak ng mga taong yan. Tingnan nyo. Walang kabatasan ng turo. Diba? Binibigyan ng Panginoon na magbago, ayaw. At ayaw, kita nyo ha, i-repent ang sexual immorality na ginagawa niya. Makinig kayo, verse 22. Bibigyan ko siya ng karamdaman hanggang sa hindi siya makabangon sa higaan. Parurusahan ko siya ng matindi, pati ang mga nakipagrelasyon sa kanya. Kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasamaan, papatayin ko ang mga taga-sunod niya upang malaman ng lahat ng iglesia ng tao na alam ko ang iniisip at hinahangad ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa mga ginawa nyo. Kita nyo? Sabi ko sa inyo, ang mga yan ay nakakaranas ng matinding pighati.
tingnan niyo ako, hindi ako, alam mo yun, ay kalmado, hindi ako natatakot sa mga sinasabi nila, wala, alam mo yun, hindi. Pero sila ay ano, pinapatay na sila ng Panginoon, binibigyan sila ng problema. Ginagantihan sila ng Diyos sa mga problema. Diba? Alam ng Diyos ang iniisip at hinahangad ng tao. Okay? Kaya anong sinasabi dito? Gagantihan ko ang bawat isa sa inyo nang gumawa o ano ang ginagawa nyo. Pero, verse 24, ang iba riyan sa inyo sa Thyatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezabel. Hindi kayo natuto sa tinatawag nilang malalim na mga turo ni Satanas, pandaraya, deception, o false sign and wonder. Kaya wala na akong idadagdag pa pangtuntunin na dapat ninyong sundin. Verse 25, ipagpatuloy na lang ninyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko. Verse 26, 27, sapagkat ang mga taong magpapatagumpay ay patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa. Ito na yun, guys. He is ruling in the spiritual realm. He is ang laban nga ay hindi nakikita. Kaya nga mga taong yan hindi alam kung bakit tayo matatag, kung bakit ako matatag, kung bakit matatag ang mga kapatid natin dyan. Okay? Kasi He is the one who is ruling. Kaya anong sabi dito? Ang mga taong magtatagumpay, sino ang magpapasakop? Bibigyan niya ng kapangyarihan na magtagumpay. Tulad ng makapangyarihang ibinigay sa akin ng aking ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kanyang bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. At ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Kayong nakikinig, makinig. At pag-isipan yung mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu. Diba, mapapansin nyo dito, tingnan mga tao, wala sa kalooban ng Diyos. Kita nyo, ang dami nilang problema. Naniniwala kayo, ang daming problema ng mga yan. Walang peace ang mga yan. Kaya sila puro pagsasalita ng masama. Walang peace ang masama. Walang peace. Okay? Kaya sila puro pagsasalita ng masama sa atin kasi nga wala silang peace, puro sila problema. Kaya tayo sinasabihan palagi ng Panginoon, magkameron kayo ng self-control, huwag kayong maghigante kasi ang Diyos ang gumagawa. Kaya alam mo yun, mga kapatid, kita nyo kung bakit hindi ko kailangan ipaliwanag ang side ko sa kanila. Kasi the Lord is always on work. Gusto ng Panginoon na mag-suffer ako and that I will give it. Kung gusto ng Panginoon na mag-suffer kayo for what is good, give it. Kasi ito ay for His sake, not for us. Para sa pagmamahal niya sa mga tao. Okay? Verse 13, Revelation 13. Revelation 3. Okay? Revelation chapter 3, verse 1 to 10. To the church in Sardis. And to the angel of the church in Sardis, write the words of him who was seven spirit of God and seven stars. I know your works. You have that reputation of being alive, but you are dead. Wake up and strengthen what remains and is about to die. I have not found your works complete in the sight of my God. Diba? May mga tao po ngayon na basta lang nagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi nakakaranas ng pagkamuhi, parang hindi sila, gusto nilang alagaan ng reputasyon nila sa mundong to. Kaya sinasabi, hindi ko nakita totally yung works mo sa Diyos. Remember what you receive and heard. Keep it. Kung ano ang narinig mo, panghawakan mo. And repent, magbago ka ngayon. If you will not wake up, I will come like a thief and you will not know what I will come against you. Yet, you have still a few names in Sardis. People who have not soiled their garments, and they will walk with me white, for they are worthy. The one who conquers will be clothed in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. Sino ang may tenga? Makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Ito na yun mga kapatid. May mga tao po dito na lumalakad na, alam mo yon, may reputasyon sa Panginoon. At ilan sa pamilya nyo ay ganun din. May reputasyon at i-confess nyo ngayon ang pangalan nila before God and the angel. Before God. At rinig ng anghel yan. Okay?
para isulat ng Panginoon kung ano yung nakikita at nakikita niya lahat. Kaya sinasabi sa atin, I will confess their name. Dahil lumalakad sila ng tama at ganun ka rin, at lumalakad kang may reputasyon sa akin, kailangan mong gumising kasi darating ako ng isang magnanakaw. Para ka pa rin, alam mo yon, lumalakad sa mga makamundong bagay. Gising! Wake up! I am coming like a thief. Because it is time to wake up. Hindi ito laro. Hindi ito laro. Ang buhay ay hindi laro. So, before the Lord, confess the name, di ba, of the people na kailangan nating hingan ng awa. Philadelphia, the church in Philadelphia, the Lord said, and to the angel in Philadelphia, pakinggan po natin, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makakapagsara nito. At kapag isinara niya, walang sino man ang makakapagbukas nito. Alam ko ang mga ginawa niyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod niyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino man ang makapagsara. Makinig kayo. Ito ay mga taong nasa will ngayon ng Diyos. The Spirit of the Son of Man. Ito yung sinasabing the first people that will save. Okay, the first group, the first people na talagang mahal ng Panginoon, ang parte ng Philadelphia. Sinasabi, makinig kayo at ito ang gagawin, makinig kayo. Ito ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap na Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan nyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Verse 10, darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. At tanungin ko kayo ngayon, ang mundo po ba ay dumaranas na ng matinding pagsubok? Ang mundo po ba ay dumaranas na ng matinding pagsubok? Yes. Okay? Dumaranas na ng matinding pagsubok ang mundo. Kaya sinasabihan tayo, palulurin ko mga taong yan pag hindi sila nagbago. Kasi makakaranas sila ng mga paghihirap sa mundong yan. Darating ang matinding kahirapan sa mundo na susubok ngayon sa mga tao. Ngunit dahil sinusunod nyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahon na yon. Ito na yon. Part na ng tribulation. Ito na yan, nangyayari na sa mundo. Ang daming paghihirap na nararanasan ng tao, ang daming paghihirap na nararanasan ng mundo ngayon. So dahil tayo ay tapat sa Panginoon, di ba? Maging tapat sa Kanya, anong sabi ng Panginoon? Ililigtas na tayo sa panahon. So ngayon, nakakaranas na tayo ng kaligtasan. Verse 11, malapit na akong dumating. Okay? Malapit na akong dumating, say the Lord. Wait lang, kinikalabot. Malapit na akong dumating. Kaya ay pagpatuloy nyo ang mabubuti nyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo. Verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at pangalan ng Diyos sa aking bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang bagong pangalan. Kaya makinig kayo, pag-isipin nyo, mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu. Okay? So dumarami na uli ang ating viewers. Andyan na ang mga parasi. Okay? So, amen. Manood lang kayo mga parasi. Okay? Makinig kayo sa salita ng Panginoon. Ano ang sabi dito? Kung sino ang nagpapasakop sa kanyang salita, ay nakahanda ang alin? Biyaya ng Panginoon sa kanya. Ngayon, kitang-kita nyo ang paghihirap ng mundo. Naghihirap ang mga yan. Naniniwala kayo maraming problema ang mga taong wala sa kalooban ng Diyos? Ang mga taong puro pagpapera, naniniwala kayo, puro sila paghihirap, pain. Puro sila sakuna. Puro sila, alam mo yun,
puro sila sakit ang nararanasan. Okay? So, ang mga taong yan ay pinarurusahan ngayon ng Diyos dahil saan? Sa kanilang katigasan ng puso. At ang huling sulat para sa Laodicea, ito ay mga parasi. Bilong ito sa parasi. Okay? Pakinggan nyo ang sinasabi ng Panginoon para sa mga nagsasabing sila ay Hudyo, pero sila ay anak ni Satanas. Pakinggan nyo. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia ng Laodicea. Ito ang mensahe, verse 14, na tinatawag na amin. Ang tapat na at tunay na saksi. Siya ang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa nyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit, ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Ano pong ibig sabihin nun? Hilaw, spiritual. They don't grow and they don't have a good fruit in the will of God, the will of Christ. Kaya sila ay maligamgam, hilaw, ayaw magbago, lukewarm. Okay? Ano ang sabi dito? 17. Sinasabi nyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay, at wala ng pangangailang. Ito yan. I am saved by grace. Hindi ko na kailangan ng lahat. Saved na ako sa grace ng Panginoon. Ito na yon. Diba? Anong sinasabi nila? Sinasabi nyo wala na kayong pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam, nakaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. Amen? Lagi nilang sasabihin na, hindi ko na kailangang gumawa o magbago. Hindi ko na kailangang, alam mo yon, because it is always be the Lord kahit gumagawa ako ng mga bagay na ayaw niya. I am saved. I am saved. Pero anong sabi ng Diyos? Kayo ay walang pananampalataya, bulag at hubad sa paningin ng Diyos. Spiritual. Okay? Ano ang sabi dito? Verse 18. 18 ba? 18? Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dalisay na apoy upang maging totoong mayaman kayo. Bumili rin kayo ng puting damit upang matakpan ng nakakahiya niyong kahubaran at pati na rin gamot sa mata upang makakita sa katotohanan. This is parable. Okay, yung sinasabi doon is parable. Bumili ng puting ganito, suot para masuot. This is walk in righteousness. Okay? And meditation in the Word of God. Hubad kayo. At pati na rin gamot para makakita. Upang makita ninyo ang katotohanan. Verse 19. Ang lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko. At dinidisiplina ko. Diba? Verse 20. Narito ako sa labas ng pintuan nyo at kumakatok. He is knocking at the door. Okay? He is knocking at the door of the heart. Ano ang sabi dito? Kung may makarinig man sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking ama. Who has an ear, let them hear what the Spirit say to the churches. Ito ay para saan? Sa mga Pariseo. Tinatawag na religion. Ito yung lumalakad na saan? Sa lahat ng iba't ibang klaseng religion. Okay? Yan na yun. Sinasabi na alam mo yun, they are in Christ, pero galit ka sa salita ng Diyos. You are in Christ, pero galit ka sa salita ng Panginoon. Kaya sila ay bulag, sila ay walang pananampalataya, at sila ay hubad sa paningin ng Diyos.
Kaya sila sinasabihan na bumili kayo ng puting damit upang matakpan ang inyong kahihiyan. Lumakad ng tama. At mata, ito ay yung, syempre, pag malinis ang iyong mata, sa salita ng Diyos, malinis ang iyong katawan. So, yun yung mga kapatid. So, mga kapatid, dito po muli matatapos ang ating talakayan ngayong gabi. Okay? So, tomorrow, wala po tayong live. Pero may live po si Ma'am Bless. So, doon tayo bukas sa live ni Ma'am Bless, ni Ma'am Angel, tomorrow, ni na Sir Joe. Okay? So, mga kapatid, maraming salamat po. At dito natatapos ang ating talata ngayong gabi. Okay? So, dito po natatapos ang ating, alam mo yun, anong naunawaan nyo? I mean, anong masasabi nyo sa salita ng Diyos? I mean, kung kayo ay bibigyan ng, alam mo to, ng kasagutan sa kanyang sinasabi. Diba? Anong gusto niyang sabihin sa salita ng Panginoon? In one word. In one word. Only in just one word, mga kapatid. Ano? Biyaya. Obedience? Amen? Biyaya, obedience. Diba? Pagmamahal. Amen. Pagmamahal. Ito yun. Diba? Your battle is not from the blood or flesh, not your brother and sister in Christ. Ba't nanggagaling dito? Kasi ito ay pagmamahal. So mga kapatid, maraming salamat po. Isang araw na naman ang natapos sa ating talata ngayong gabi. At alam mo yun, kailangan ng tao talagang magbago. Yun lang po yun. Magbago. Kasi at the end of the day, it's not about us. It's always about the Lord. So mga kapatid, labat na rin po ako. So let's start siguro na magdasal na. Okay? So let's start to pray mga kapatid. So tomorrow, tayo ay, wala po akong live bukas. Pero may live naman sila Ma'am Bless. Okay? Tayo po ay magsimula.